sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Abay, 31 days na lang pala, Mr. President, mga kuyang mga ateng. Abay, 1 year na pala yung SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan ipinagsigawan niya noon sa kanyang SONA na Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan nyo lang ang pera. Damdaming Bayan. Anyari apo. Awan mat. Abay, may sangatawanan na po, ha? Ayan. Kaya tuloy mukhang nagkakalimutan na. Ayan. Okay, tuloy ang impeachment, ha? Pero ang punot dulo ng mga bilyones, ha? Ayan. Hindi naman daang milyon ito, mga kuyang mga ating. Bilyones ang nawala sa pondo ng bayan. Tapos nakita natin, mga kaibigan, yung mga involved dyan sa flood control scandal, ha? Abay, nakabili ng mga private jet, mga yate, mga helicopter, mga properties sa abroad. Nasaan? Bakit mukhang nagkakalimutan, Mr. President? Ayan. I will repeat it again for the pang-ilang times na ito. Kaya tuloy, ayan, sabi tuloy ni, good morning, Senator Alan Peter Cayetano, ha? Ayan, kaya tuloy panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, ayan, puro kayo impeachment. Sige, ituloy niyo impeachment, pero huwag kakalimutan ang issue ng flood control scandal, Mr. President, ha? Abay, yung mga sinasabi ninyo nga, mahiya naman kayo. Ang tanong, anong ginagawa natin, ha? Ayan, ang Senate Blue Ribbon Committee. Sino nga bang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, ha? Abay, ano nga gagawin sa mga special mention ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong July 28, 2025. Abay, malapit na pa yung susunod na SONA, Mr. President, ha? Ayan, abay, July, oo nga pala, Senator Erwin Tulfo, ikaw pala ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ha? Ano ang gagawin ninyo ngayon dito sa mga involved na contractors na special mention ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ha?
At para sa mga taga Malacanang, baka malipatan yun, Apo. Baka nagkakalimutan. Ayan, I will refresh your memory. Ayan, yung mga taga Malacanang, yung mga taga Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga, nasaan? Ano ang resulta ng investigasyon? Eto ha. Eto ha, listahan to ng presidente ha. Ayan, kanino galing Apo tong listahan nyo? Galing ba kay Manong Secretary Manny Bonoan? Ay, good morning Apo ha. Ayan, nasa PNP hospital to rin ba si Secretary Manny Bonoan ha? At ito galing din naman sa mga taga DPWH ha. Ayan, galing din yata ito kay kay Yusek Roberto Bernardo ha. Ayan, eto po, ayan, nire-refresh lang naman natin ang mga taga Malacanang at mga taga Senate Blue Ribbon Committee, mga kuyang mga ating yung tunay na issue po, mahaibigan, isa sa napakalaking issue. Buti man lang sana kung daang milyon lang. Eto, bilyones, mga kuyang mga ating ha. Ayan, para malay natin may update ang presidente sa kanyang SONA sa July. Ayan, malapit na. 31 days na lang. SONA na naman ng ating presidente. Anyari sa mga involved dito, ha? Yan ang nakalungkot nun ha. Dati-dati po, mabigan, pagka hindi tayo makakuha ng hustisya sa gobyerno, ayan, may tinatakbuhan mga taga-Isparo, ayan, may mga tinatakbuhan mga taga-Alex Bungkayo Brigade ABB, ha? Ayan, oy, Canelo de la Cruz, ayan, Congressman, ayan, Kaluwalhati Karapali, Joseph Paduano, ha? Ayan, mukhang nagiging irrelevant na yata ang mga taga-ABB Isparo, ha? Ayan, parang toothpick, ha? Dapat yata itong mga hinahabol, ha? Anyway, mahabigyan ulitin lang natin para ma-refresh yung mga taga Malacanang at siyempre ang Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, Senator Erwin Tulfo, ayan, idol, ayan, Senator Rafi, si Utol mo baka pwedeng kalampagin, ha? Ano na ang nangyari dito sa mga binanggit ng Pangulong Marcos na 15 contractors na may kinalaman sa flood control scandal? Ayan, basahin natin uli para ma-refresh ang kanilang memory. Number 1, ayan, Legacy Construction Corporation, President Alex Abilido. Ayan, number 2, Alpha and Omega Construction. Ayan, si Sara Rowena Diskaya, ayan, nakasuhan na yan. Ayan, St. Timothy Construction, ayan, Angeline Rimando, ayan, di ba ito yung kina Carly Diskaya din? Ayan, at least may naisampa ng kaso. Dito sa iba, ha? QM Builders, Engineer Alan Kirante, EGB Construction, Owner Ernest Robert Blanco. Number 6, Top Notch Catalyst Builders, President Yumir Villanueva. Ayan, number 7, Centerways Construction, President Lawrence Lubiano. Nasaan ang mga ito? Ayan, number 8, Sunwest Incorporated, Elizaldico. Ayan, nagtatago dun sa nasaan na ba ngayon? Nasa France na ba siya ngayon? Ayan, number 9, Highton Construction. Ang may-ari ay Christopher Kitoko. Ayan, ito yung kapatid o pamangkin ni Saldico, ha? Number 10, 888 Construction, Founder Wilfredo Natividad. Number 11, Royal Crown Monarch, Owner and General Manager Romeo Miranda. Number 12, Wawaw Builders. Nako, ito controversial nung hearing, ha? Ano nangyari na rito, ha? Mark Alan Arevalo. Number 13, MG Samidan Construction, Marjorie Samidan. Number 14, LRTK Builders, President Luisito Tiki. At number 15, Road Edge Trading, President Ryan Willie Uy. Actually, meron pa hindi mga binanggit. Pero eto, ha, ang top 15 na binanggit ng presidente. Ang tanong, Apo, anyari, nasaan
at maparusahan at hindi na pamarisan yung mga magnanakaw sa bayan. Ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Let? Saan ba ang lakad ng presidente ngayon? Ayan na imbang presidente Apo Bonget. Ayan. Kumusta, Apo? Good morning, Madam First Lady. Ayan. Malakas daw po sa inyo, Madam First Lady, si Secretary Ted. Kaya siya daw ay untouchable. Kaya nangangapanyang tumakbong senador. Wow! Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mag-i-inspection sa itinatayong gusali ng NKTI. Ano to? National Kidney Institute ba to, Miss Let? Ha? Ayan. May extension ba yan? Sisilipin din ang Araneta Drainage System. Naku, baha-baha na naman, Mr. President. Mahiya naman sila, ha? Abay, Miss Let, sino ba ang... naku, NKTI eh. Kasama ba yung magaling na sekretary ng Department of Health, Miss Let, ha? Secretary, birthday boy, Secretary Dave Gomez, ha? Kung pupunta ng NKTI ang presidente, ayan. Isang kanto lang naman yan. Pwede ba pasyalan din ng presidente ang East Avenue Medical Center? Ayan. Para makita po yung mga pasyente dyan, ang haba-haba ng pila. Diyos ko, kanina madaling araw pa, nakapila na, ha? Tapos matitignan ng doktor, tanghali na, hapon na. Tapos re-resitahan lang. Ano ba yan? What is happening to our country, Mr. President? Aris number 14, Let Narciso, please come in. Good morning, Miss Let. Good morning, Lakay. Patuloy ang pag-i-install Ferdinand Marcos Jr. sa mga infrastruktura na magbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Kung nitong mga nakaraang araw ay proyektong irigasyon, dam at kalsada ang binisita ng Pangulo, ngayon naman ay kanyang sisilipin ang itinatayong legacy building ng National Kidney and Transplant Institute. Sarap pakinggan, ha? Legacy building. Okay. Uy. Ang nasabing gusali, nakita mo na. Nasira araw ko. May nakita ako sa video. Taga-DOH yata yun. Sige, proceed. Ang nasabing gusali, Lakay, na may 13 palapag ay gagawing hemodialysis facility. Target itong matapos sa 2028. At sunod na i-inspeksyonin ni Pangulong Marcos ang inayos na Araneta Drainage System. Ang G. Araneta Drainage Improvement Project ay inisyatiba ng pamahalaan para maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Actually, dati na itong pinasyalan ni Presidente, sabi nga niya ay historically, yung lugar kasi na yung Lakay, kapag basta umulan, automatic yung baha. Tapos pag sobrang lakas ng ulan, umaabot ng hanggang lampas tao yung tubig. Lampas tao? May Araneta, Lakay. Araneta ba yan? Ayan, anong sabi ng presidente? Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Okay, proceed. So yan lang yung schedule ni Presidente. At mamayang hapon naman ay dadalo siya sa 128th anniversary ng Presidential Security Command. Anniversary ng PSG dati. Yes, Lakay. Anyway, PSG so anong oras pupunta ang presidente sa NKTI? National Alas Kidney? 9 siya, Lakay, sa NKTI. Tapos pagkatapos dyan ay saka diretso dun sa Araneta Drainage System. Ayan, totally maaga pa naman na ang punta ng presidente, alas 9. Siguro matatapos siya na 10 o'clock. Ayan, baka pakisabi sa mga taga-PSU, kay President, kay Secretary Birthday Boy, Dave Gomez, isang kanto lang Ayan, Quezon Avenue yan. Isang hakbang lang East Avenue na. Baka pwedeng sumilip naman sa East Avenue Medical Center para makita naman yung makalagay ng pasyente natin dyan na nandun sa pasilyo, ayan, nakahiga sa hallway, ayan, nakaupo sa monoblock, hawak-hawak yung dextrose, mga ganun ba? para makita yung tunay na sitwasyon, hindi yung inaayos yung magaling na health secretary para smooth. Ayan. Kulang kasi talaga, Lakay, yung ating mga pasilidad. Kaya nga, 'di ba, una pa lang gusto mangyari ng presidente, yung mga specialty hospital, meron na sa
iba't ibang lugar para hindi na nagsisiksikan sa Metro Manila. Kulang pala sa pasilidad. Di ba sobra-sobra naman ang pondo natin, di ba? $10 million nga dinodonate ng DOH sa di ba? Sa World Health Organization. Ayan. Ba't di doon ginamit? Ayan. Ipambili man lang sana ng monoblock o sabitan man lang na ng dextrose, ha? O kaya yung higaan man lang diyan sa sa mga hallway ng mga ospital, ha? At saka hindi na inuulit-ulit yung mga gamit, yung mga disposable. Nako, nakakalungkot naman Ay, yan. talaga. Kaya nga sabi ko. Kaya nagbala kayo doon sa zero balance billing, sinama na rin yung mga hospital ng mga LGU. Kasi kung government hospitals lang, ay hindi sasapat sa dami ng nagkakasakit ng mga Pilipino. Okay lang. Sana kung nakita na may concern, wala ang concern. World Health Organization, biyahe dito, biyahe doon. Ayan. Tsaka siguro, isa pa, Miss Let, ha? Abay, kung sino man ang susunod na magiging health secretary, kung papalitan pa o hindi, ayan. Yes. Hindi na pag-uusapan niya lakay. Ganun ba? Oo. Ayan. Yung mga, sa labas niya lang naririnig. Pero sa loob, hindi naman na pag-uusapan. Diyan nga tayo nadidismaya sa ating presidente. Diyos ko, sabi ba naman huwag na raw gagalawin mga cabinet secretary, tuturuan pa raw. Kung hindi gagalawin tuloy-tuloy naman ang pagnanakaw, baka maubos ang pondo. Di mainam na yun. Tsaka may mga undersecretary naman magagaling dyan. Di yun naman ipalit na OIC. Ayan. Mapigil man lang yung mga pagsasamantala. Kita mo yung isa, ha? Ayan. Yung dalawa, ha? Kinasuhan na naman sa ombudsman. Ombudsman Boying. Pagkatapos parang tatlong unggoy. Ayan. See no evil, hear no evil, talk no evil. Ano ba? Nakakadismaya, nakalungkot lang. Ayan na. Hihintayin daw lakay. Pinaubaya daw yan sa ombudsman at hihintayin yung magiging resolusyon sa mga kasong yan at saka magawa ng action. Acting secretary pa lang naman yan, kaya takot na takot sumalang sa commission appointment yan dahil talagang marireject na naman yan ha? Dapat pinapalitan na yan ang problema sa presidente natin. Hindi natin malaman kung masyadong mabait o kinukonsinti yung mga incompetent at mga involved sa mga graft and corruption. Hindi, wag naman sana na kinukonsiste na kung di kumikilos, eto na, sa talamak na kung nagbabasa ang presidente sa mga dyaryo na lang, makikinig ng radyo, manood ng TV, imposibleng di niya makikita ang mga yan. Oo, tsaka sabi niya lakay, di ba, managot yung dapat managot kapag mayroong mga katiwalian. So, nasusukat. Tsaka sumisigaw na nga siya ng... Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Abay, 31 days na lamang, Apo Presidente, 1 year na naman, na naman. Ayan, nagkalimutan na. Ayan. Tuloy-tuloy naman daw lakay ang ginagawang action dyan ng ganon. Ang Ombudsman, ang DOJ, at ang NBI. Ayan. Sige, tingnan natin. Sa bagay, tuloy-tuloy. sabi ni Yusek Claire kahapon, yung issue ng flood control anomaly, hindi lang naman daw umiikot kay Zaldico kasi yun yung di ba na mag-iisang taon na nga yung SONA, Zaldico wala pa rin. Yun, kasi may mga nakasuhan naman daw at tuloy-tuloy pa yung mga investigasyon. Ayan, mukhang tama rin si Senator Alan Peter Cayetano, selective. naman selective justice. Ayan, selective investigation. Ano ba yan? Anyway, sige. Chill-chill na lang tayo. Ayan, ba yan? Biyernes na biyernes, dapat nare-relax tayo ha? Ayan. Nabanggit mo kasi NKTI ayan, isa pa dyan. Pero at least lakay ay magkakaroon tayo niyan. Kailangan natin yan. Dialysis. Ayan, ito pa isang problema, Mr. President. Ayan, Leta, ha? Okay, may bagong gusali. Ayan, ang tanong dyan may sapat ba tayong doktor? Kasi katulad ng mga government hospital, nakalungkot ito sumbong ng mga pasyente sa atin pipila sila ng, yung iba nga, nanggagaling pa ng Ilocos bibiyay ng gabi. Darating sa PGH o kaya anumang government hospital dito, ha? Abay, pagkatapos si gabi bumaya from Ilocos o probinsya, pagdating sa East Avenue o kaya PGH o kaya Jose Reyes, pipila doon, haba-haba.
Tapos matitignan ng doktor, tanghali na, hapon na. Ganun lang. Ay, nako, Oo. nakakalungkot. Ano? Ay talaga, Yan kaya, yung realidad. kaya siguro yan din, kesa gumastos ng nagdudonate ng $10 million sa World Health Organization, baka pwedeng pang-hire ito ng mga bagong doktor naman at yung mga, hindi naman natin nilalat, pero sa mga government hospital, sa mga doktor din sa mga government hospitals, pwede ba dalas-dalasan naman ang pagtingin sa mga doktor? Diyos ko, kung pumasok, tanghali na, ayan, ayan, eto, nakakasakit sa puso kasi kwento ito ng mga pasyente, ayan, pagkatapos isang linggo, maswerte na kung puntahan ng doktor ng 1 o 2 beses, 3 beses, minsan once a week, Ayan, tapos sandali lang, 3 minutes lang yata, 5 minutes. Tatanong-tanong yung nurse, mga ganyan, ala na, ayan. Ang malungkot pa rito, ayan, yung experience ng isang kasama natin dito, abay, ooperan sa gallbladder. Abay, kailangan pa manalo sa raffle para maoperahan. Grabe naman yung raffle na yan. Di ba? Parang Pasko Parang paraffle sa Pasko. Sige na nga, Miss Let. Ayan, chill-chill lang tayo. Ayan, thank God it's Friday. Tumataas, baka tumaas ang high blood mo niyan lakay. Ay, oo nga. Ayan. Dapat chill na lang. Friday na, weekend na. Medyo sensitive tayo yan kasi nakakausap natin mismo yung mga pasyente, pati mga nurses, sila naawa din sa mga pasyente pero walang magawa. Yung mga disposable na ginagamit pa uli. Ang bihira. Okay, good morning. Good morning, balik sa Tilakay. Happy weekend. Happy weekend, Miss Let. Sige, abangan na lang natin, By next week na pala, next week, sino kaya si Mary Grace Piatos? Ala namang birth certificate daw sa PSA yan, Ayan, sa census. Alias, ako, eto pa, naimbang bigat po second gentleman na Manscarpio, May pati yung sheriff na sinapak ni Vice Presidente, Aba, iharap na testigo sa impeachment trial. Anyway, sige, ituloy lang yan, pero huwag kakalimutan na Apo Presidente yung kontrobersya ng flood control project scandal. Bawiin ang mga ninakaw nilang pera sa bayan. Pabalikan natin lang pa ang mga reports at sino bang nandyan na maluha? Sino ba ma-interview natin? Niloloko mo ba ako? Secretary Teodoro Herbosa? Diyos ko. Good morning sa mga Department of Health. Standby, Raymond at pa si standby man ng Milky Rigunan. Naku, nag-aalburuto naman yung Bulkan Mayon. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Apo Justice Sam Gaerlan, anong ginagawa mo dyan sa katanduan ni Sapo, Oras sa Justice Joe Lopez. Judge Rox Katibay. Judge Berna Cabiles Tornejos. Oras sa ganap ng alas 8, bilis na oras, 8:36 na kaagad. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Oras sa Sister L. Surprise, lakay. Wala po si Sister L. Ako muna. Ako po si Jackie Recho. Ang oras po natin, lakay, 8:49 ng umaga. Good morning. Good morning, Sister Jackie. Extended ba ang honeymoon ni Sister L? Saan? Hindi ko alam. Akala ko sa Japan. Ayan. Kasi visa daw. Oo. Visa free ba? Libre pa rin ang pagkuha ng temporary visa. Ayan. Kapag pupunta ka ng Japan. Baka. Akala ko sa Mount Fuji sila mag-honeymoon. Sandali lamang, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Aba. Nasa Pasay City ka pala, Standby, Raymond. Standby man ang Milky Rigunan. Pero ngayong buwan ng kalayaan, ayan, hindi po ito buwan ng nakawan, Ayan. Ngayong
buwan ng kalayaan, tatandaan po natin mga kuyang, mga ating na may bagong nananakop sa atin. Maging bata o matanda, mahirap o mayaman, apektado tayo ng mga scam. Ang kalayaan natin sa mga scam na ito ay nagsisimula sa kaalaman ng mga modus o tactics nila. Umasa sila sa takot natin sa mga imbentong charge sa cards natin, expiring points, at iba pang nakapanik na mga messages. Kasi gumagamit sila ng mga illegal na gadgets para masingitan ang totoong SMS chats natin. Para maging malaya po tayo sa scam, kahit kanino galing ang message. Kapag may link, nako, scam po yan. Don't click links. Ito po ay mahalagang paalala mula po sa BDO. Damdamin Bayan. Damdamin. Maraming salamat, Nata King Cole. Ayan, at sana ang mga pasyente sa mga government hospitals, actually marami naman ang gumagaling, kaya lang marami rin yung nagiging Mona Lisa patient. Ayan. They just lie there. They just die there. Damdamin Bayan. Ayan, kakalungkot. Biyernes na Biyernes. Kaya nga, weekend na eh. Nasimulan kasi ni Let yung report dun sa aking favorite secretary. Kay best friend. Kay best friend. Nako. Ayan. Best friend din yan ni Atty. Cornelio Samaniego. Ay, noble sir. Ayan. Kaya lang isinumbong na kay Apo Lucas Bersamin nag-resign na si Apo Lucas Bersamin sa Malacanang bilang executive secretary. Ala rin, kaya't naisumbong na yung mga nangyayari diyan sa Department of Health. Mabigyan na nga tayo ng Aguinaldo, Sister Jackie. Ayan. Ayan. Pero bago ang pamigyan ng Aguinaldo ni Ninong Sir Erwin, alamin mo natin ating Word of the Day. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ano ang Word of the Day, Ito Sister na nga. Jackie? Ang ating word of the day ay tirades. 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 In Tagalog, mga tirada. Oh. Dahil naman sa away ng Cayetano, laban sa kapwa Cayetano. Ay, yung kapatid, yung director, nag-away ba sila ng kanyang kapatid? Oo, lakay. Pinagsabihan. Hindi naman siguro nag-away, pero pinagsabihan na ang kanyang kapatid. Sabi, tama na.
Sino nagsabi, si Direktor? Oo. Sinabi si Kuya? Si Kuya Alan. Awat na daw. Awat na, Kuya, sabi ni Direk. Ayan, sabi niya, camera, action! Cut na. Cut. Ayan. Ayan. Pero, ayan, may maganda na mga, tirada si Senator Alan na kahapon. Ayan. Kasama sa news natin, ha? Okay lang daw na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Pero eto, huwag kakalimutan yung mas Flood malaking control. issue na mas malaking pondo pa ang ninakaw dito. Bilyones, ha? Ayan. Pagkatapos nakikita natin, no? Yung pera natin, lumilipad. Pinambili ng private jet. Kung saan na nakapunta, nakaalis na. Pinambili bilis, ng helicopter. O nga pala, sino ba ang governor ng Isabela, Apo Speaker Bo GD, ha? Maganda umaga sa lahat ng mga mayors dyan sa Isabela. Abay, sabi na aking bubit alam mo ba, Lakay, na dito sa Isabela, halos lahat ng mga mayor may helicopter. Wow. Ala. Taray naman pala. Anong meron? Ayan. Lahat sila may helipad. Oo, sabi. Halos lahat ng mga mayor dito sa Isabela naka-helicopter. Ayan, ang bira. Traffic buti ba mo. sa Isabela? Kaya nga. Magkano ba sweldo ng mayor? Ayan. Kaya tuloy may mga mayor na may mga unexplained wealth na iniimbestigahan. Pero ang word of the day ay tirades. Tirades. Mga tirada. Ayan. In Tagalog, mga banat. Mga banat. In Ilocano. Ano ba ang banat? Mga Ano bang banat. banat sa Ilocano? Tirades sa Apo Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan. Mga tirada. Wala na. Ubusan na ako ng Ilocano. Win nga rod. Win ka rod. Okinawa, Japan. Ito na ang nino ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Inong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay nasa Barangay 179, Maricaban, Maricaban. Pasay City. Naku, Andyan ang ating Ninong Sherwin. Dati maraming drug addict dyan. Wala naman na siguro. Wala na ba? Naubos na ba? Di ba dyan yung nakatakot dyan na bababa ka dyan sa may Maricaban na hindi naman, Lakay. Sister Jackie, ha? Ayan. Pagkasasaya ka ng jeep, Nakatakot ba dyan? bigla na lang may nang-hold up dyan. May mga nanghablot na mga bag. Ayan, ayan, sana tahimik Kaya na dyan. yung bag ko palaging nasa harapan ko lang eh. Nakayakap dapat ako. lang. Tapos yung wallet mo nasa bra. Nasa ilalim lang. Yung sa loob ng bag, nasa ilalim. ganun ba? Pinaka-ilalim sa pinakaloob. Yung lola ko, yung kartamoneda, nasa bra. Oo, yan. Nasa loob. Mga lola, di ba? Naalala Sige, mo? subukan mo. Ninong Sherwin, sino ang maswerte bibigyan mo na Aguinaldo ngayon? Lakay nako, hindi talaga makukuha yung wallet kasi naka-imperdible. Diba yung mga naka-imperdible sa bra nung araw? Nakatali pa nga. Oo. Secured. Ang ginagampan tali, panali ng yung sintas. Yung sintas ng sapatos, kaya kahit mahulog sa loob pa rin. Ito talaga swerte ngayong umaga. Sino Dahil yan? hindi na kailangan mag-imperdible. Dahil nahuli natin nakikinig sa DZRH, si Tatay. Pangalan niyo? Orlando Sumaya po. Orlando Sumaya, pero parang hindi masaya. Sumaya? Masaya nga po. Masaya siya. Ayan, ngumingiti na si Kuya. Kuya, anong bigkas sa pangalan mo? Orlando Sumaya o Sumaya? Orlando Sumaya po. Ganda. Palitan natin. Let's put the accent in the second syllable. Sumaya. Ayan. Sumaya. Ayun. Ngiti pa, Kuya Ismail. Ayun. Sumaya. Ang smile mo, Kuya, parang Mona Lisa. Gusto ko yung ngiting labas labas ang ngipin. Ayan, Yung labas ang gilagid. Ayan. Hindi yata marunong humalakhak to, Lakay. Ganun ba? Paano nga po humalakhak?
Ayan, nakangiti na lang. Ayan ang nga gusto kong ngiti, kuya. Hindi mo na sa smile. Sumaya na talaga, oo. Dahil mukhang sasaya ka ngayon, Kuya Rolando, dahil kapag nasagot mo kung sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga. Si Lakay Dio Macalma. Aba, panalo na Ayan kaagad na. yan. Bigyan na 1,000 si kuya. 1,000 pieces. Yan. Salamat po. Ano sumaya? Ayan. Ha ha ha. Ganun pa rin. Wala Ano pa rin. niya? Mukhang di pa nagkakape ng Jim's Coffee si kuya. Ayan. Wala pa daw kape at almusal. Kailangan yata ito Emperador Coffee Brandy. Ayan. Okay. Pero masasaya ka, Rolando, kapag nasagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Tyre. Ayun. Kuya, Kulang lang ng S. plural, kuya, plural, hindi singular. Ayan, take two. Ayan. Tyres. Ayan. S na. Ayan. Sumisingaw. Meron kang medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit nyo sa inyong mga unlawing labahan ang Charm Popcorn Purple Eternity. Lalabahan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. At hindi lang yan, lalo ka mapapasaya kapag pumapak ka ng royalty na pambangus crackers ng Regal Foods sarap International yan. Incorporated ni Kuyang Richard Ulam C. din yan. Salamat po. Ayan. Sa DCRH. Ayan. Anong trabaho ni kuya? Tolong at Sunagad. Ano daw trabaho niyo? Nangalaka lang po ng butidyaryo. Gano'n. Asa yung kariton mo kuya? May kariton ka? Oh, mayroon po. Asa Doon sa may gilid, tinabi muna. asa yung ano yung bang kariton mo kuya? Nakamags ba yan? Ayan. Bakal po ang gulong. Bakal. Bakal yung katawan, bakal yung gulong, kaya mabigat itulak. Saan ka na nangangalakal kuya? Saan ka kumukuha ng mga ikaw bumibili ng mga kalakal o namumulot and then ibinebenta mo? Namimili po. Namimili. Ayan. Buy and sell ka pala kuya. Ayan. Nasa buy and sell business ka pala. Na buy and sell na. Ayan. binibenta din. Di ka nagbabay and sell kuya ng ng flood control project, mga helicopter, mga private jet, mga ganyan. Bote lang daw. Bote. Walang pambili niya, malaki yan po. Malaki. Walang puhunan. Masyado daw malaki yun, Lakay. Ganun ba? Ang kaya ko bakal, buti lang dyan. Bakal. Ayan. Magkano kita mo kuya sa isang araw? Diyan, 300. Ganun ba? Pambili ng bigas-bigas lang. Ayan, naku, 300 lang. Ang bira naman si Kuya. Kawawa naman. Bigyan mo ng additional 1,000, Sir Wayne. Para may pandagdag na puhunan si Kuya. Ayan. 1,000 pieces! Ayan. Kuya, sumaya na talaga. Ganun pa rin yung saya. Ayan. Kuya, ngayong may Pareho lang lakay nung inabutan mo ng 1,000. Ayan. Kung gaano mo kasaya ng 1,000, nung dinagdagan ng 1,000, ganun pa rin. Yun naman daw talaga yung saya niya. Kuya Orlando, ngayong binigyan ko ng dagdag na puhunan mo, ayan, sumali ka sa bidding sa mga flood control project, kuya, ha? Ayan. Yung gamitin mo mga bakal na binibili mo. Ayan, ipanghatong natin sa mga nagnanakaw. Lakay, kaka-atras ito si Kuya Rolando, nakasandal na kami doon sa pader. Ganun ba? Ayan. Nasa pader na kami. Ayan. Nasa pader. Diyan ka saan? Isang atras. Diyan ang bahay nyo kuya sa pader? Diyan nakadikit yung bahay nyo? Hindi. Hindi. Sa kabilang kalye. Saan kuya? Sa Forbes Park? Malapit. Malapit. Malapit sa Forbes. Malapit. Ikaw na. Forbes Park Village. Ayan. Ayan. Okay, kuya. Ingat na, kuya. Congratulations Ayan. po. Nakakatuwa ng mga ganito na Salamat po. nakausap natin si Sherwin na lumalaban ng patas. Ayan. Si Kuya Rolando sumaya. Mukhang sasaya na siya dahil may hawak-hawak na siyang 2,000 pesos. Pero lakay, ito yung mas masaya ngayong umaga. Sino? Dahil ito na ang mga guwapong Toda members ng DCV Toda para sa Toda Max promo kasama ang Pride Calamansi and Jasmine. Toda todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang DZRH Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine.
Eto na nga lakay, dahil Friday, mamimigay tayo ng boundary sa 5 tricycle drivers sa atin namang DZRH Malakas Todo Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, labang linis, labang bango. Sino-sino ba ang ating lucky winners ngayon, Ninong Sherwin? Yes, Sister J, eto na nga ang ating mga winners ng DZRH t-shirt! Maraming salamat, ACS and DCS. Sige, yehey na lang. Pinakamasaya, grabe. Ay, ano, Siyempre, eto namang mga nanalo ng Pride Calamansi and Jasmine. Maraming salamat sa CCS at DCRH. Yay! Aba, ang sisig na, ha? Para nakabatak. Kulay nila nalagyan ng Pride Calamansi and Jasmine, no? At syempre, eto ang pinakamatingkadang umaga dahil nanalo ng tig 1,000 pesos! Wow! O baka himatayin yan. Ayan. Ayan, maraming salamat din sa inyo. Lakayan yung ating mga winners ngayong umaga ng mga miyembro ng DCB Toda. Dito yan sa may Don Carlos sa Pasay City. Marikaban. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi magpadikit na DZRH sticker sa DZRH Toda Max promo kasama ang Pride, Calamansi and Jasmine. Wala lang, hina na. Okay nga Rod, maraming salamat Ninong Sherwin at Kuyang Orlando Masaya at lahat ng mga tricycle drivers dyan sa may Marikaban, Pasay City. Aba, Marikaban, territory mo ito, Kuyang Worshipful Master Rolly Masangkay ng TM Kalam Masonic Lodge 136. Ganyan lang po kami dito sa DZRH. Ayan, kahit matagal pa ang Pasko, namimigyan na kami ng aguinaldo, ha? Ilang days before Christmas? 182, tama ba ako? Aba! Ready si Sister Jackie, ha? Ayan. 182 days before Christmas. Ang bilis nga naman ng panahon, ano, ha? O nga pala, next week, July na naman. Oo, lakay. Ang bilis ng panahon. Nangalahati na ang taon. Ayan. Okay, basta masaya. Ayan. Wag lang isipin na kalahati na ng taon, wala pa rin po yung flight control. Apo, Presidente. Ay, Apo. Anyamutan. Makatawan na kasalawan mo na ara-arami doon, napasama ka. Ay, Apo. Nagbuntog. Pag-repasa sa Juvenile Justice and Welfare Act, napapanon na ayon kay Senator Erwin Tulfo. Oy, Raymond, ha? Pakibulong nga kay Senator Erwin, ha? Ayan. Anong gagawin ng Blue Ribbon Committee na sa kanyang pamumunuan? Doon sa mga involved sa, ayan, yung mga special, yun na lang, huwag nang, saka na yung mga hindi, isunod na, saka na yung mga kontraktor, ayan. Pero dapat isabay din ang mga yun, ayan. Oo nga, lakay Mas malaki ang kita nila, ayan. Pero dito sa special mention ng Presidente na 15 contractors, yung iba rito, nabigyan na naman ng lisensya, suspendido na. Haba, nangungontrata na naman. Nakakapagbid na ba? Alang yan, Ano ba ha? Arrest number 28, Raymond at Paz, please come in. Ninong Raymond, ano ang balita sa Senado? Anong sabi ni Senator Erwin? Mayor at Miss Jackie, dahil sa mga magkakaibang pananaw at paniniwala, panahon na upang repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act at sa implementasyon nito. Ito ang paniniwala ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ayon kay Tulfo, mahalagang magpatawag ng pagdinig upang mapakinggan ang dalawang panig at maghanap ng solusyon sa problema. Dahil may mga nagsusulong na baba ng edad ng criminal liability, sa kabilang banda naman ay ang sinasabi ng mga child psychology workers, ang problema ay sa implementasyon ng batas, pagpapalaki ng mga magulang sa mga bata, at ang komunidad ng kanilang kinalakihan. Sabi ni Tulfo, patuloy ang kanyang konsultasyon sa mga criminal experts o criminal law experts, law enforcement, juvenile justice experts at maging sa mga social welfare agencies at groups. Tungo ito sa layunin na magkaroon na masolusyonan ng problema at wala nang maligaw sa landas ng mga kabataan.
Una nito, Mayor at Ms. Jackie kinundina ni Senador Kiko Pangilinan bilang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act ang mga disinformation sa nasabing batas. Lalong-lalo na ngayon, naglipa na yung mga memes na sila ang sinisisi sa nangyaring krimen Global City. Sabi ni Pangilinan, ang problema ay hinahaluan na ng politika at hindi tumakatarungan sa mga nagdadalamhating namatayan at nasugatan ganoon din sa mga nagsusumikat na mga guro, social workers, police at pati ang ating justice system. Ito si Raymond. Raymond at Mayor. Siguro kamo kay Senator Erwin ibigay na lang sa iba yan kina Senator Kiko. Ayan, sino ba? Senator Bam sa Education. Ayan. At bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, huwag kakalimutan yung flood control project scandal. Ayan mga dapat unahin ni Senator Erwin. Meron namang mga, na in fairness doon sa kasi reorganize ulit, hanggang ngayon wala pa silang pwedeng gawin dahil nga lalong-lalo na yung kanilang focus napunta sa impeachment, Mayor. Kaya sabi nga ni Senator Alan huwag lang masyadong mag-focus sa impeachment. Ito mas malalaki yung mga ninakaw dito, bilyon-bilyon. Ayan. Sa impeachment para wala lang makalaban ang administrasyon sa election. Yun ang ating titignan na Mayor kung paano ang magiging hakbang tungkol sa Blue Ribbon. Kaya lang Mayor, alam mo naman ang tinitignan ng iba sa kabilang banda kasi binigyan sila, sabi ng iba dito, binigyan sila ng pagkakataon kung saan-saan sila nagagawi. Ngayon na wala nang nawala ulit sa kanila yung timon, ayun, lahat sisi naman sa kabila. Ayun. Basta okay lang, ituloy ang impeachment, pero huwag kakalimutan yung flood control scandal. Natatabunan na kasi. Natatabunan Ayan, ang dahil pang gawa ng mga mass shooting. Ayan, nagkakalimutan. Baka tuloy na makalimutan. Ayan, pati si Presidente, nakalimutan na niya. Ewan ko lang kung babanggitin pa ito sa kanyang zona. Isa rin sa panawagan dito dahil lalo na yan, magsusona na naman siya nito. Kaya nga. Ito, next-month na. Ayan. Tapos na Kaya nga. Ang sagot niya doon sa mahiya naman kayo, kung nahiya na nga ba o hindi naman. Ayan, kumapal daw Lalo pang kumapal. Naging adobe ang mga mukha. Yan ang yan ang inaabangan ng taong bayan, Secretary Dave Gomez, Apo Presidente, ha? Anong update nung inyong napaka-famous na Mahiya naman kayo. baka naman sabihin ng presidente sa kanya nahihiya na kami. Ayan. Dahil hanggang ngayon wala ayan, si Diskaya pa lamang ang nakukulong doon sa mga 15 kontraktos na binanggit ko. Ayan. Kaya hiyang-hiya na ako sa inyo. Ayan, ganoon ba? Ay, nako talaga. Sino nga, Raymond, batiin na lang natin na happy birthday si Celi Bueno Ortega. Ano na yan? Dual na yan, Mayor. Dual na ba? Ayan. Sige, abangan natin. Masaya naman daw siya at meron na siyang 20%. Ano na siya? PWD na siya ngayon. Ayan. People with discount. Person with discount. Person with discount. Ay, Celi, happy birthday. Ayan, alaba tayo dyan, ha? Balita ko, nag-blow out na yata kahapon ito, ha? Ayan, Kagabi. Kagabi. Mayor. Ayan, merong isang dyan sa bahagi dyan sa Pasay City. Ayan, nasa Macapagal Boulevard. Ayan, Ayun. Okay nga, Rod. So, ayan, curious ako, Raymond, anong sabi ng mga prosecution at defense diyan sa impeachment trial ni BP Sara? Sino si Mary Grace Piatos? Ayan, hindi ba isasama si Fernando
tempura. Tempura, oo. Makikilala na ba yung mga yon? Saka meron pang milky, Meron sinabi si Ma'am Milky pagkain. Ayan, pagkain din eh. Milky float ba yan? Wala naman atang ganun. Iba. Fernando Tempura. Ayun, tandaan ko. Fernando Tempura at tsaka Mary Grace Piatos. ang naging tumatak eh. Ito ba yung mga tao o pagkain? Ayan. Ayun na nga, yun ang malalaman natin. Bagitin ko rin bang sa kasama doon kay Mary Grace Piatos, isa doon sa mga medyo kilala na mga pangalan na lumutang ay si dating overall Deputy Ombudsman Karandang. Na ipipresenta daw ng prosecution na kanilang magiging testigo kung pagdating na sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Mayor. Meron bang naging ombudsman na Karandang? Hindi ko matandaan eh. Yung Deputy Ombudsman, ito yung tinanggal ni dating Pangulong Duterte nung kinonfirm niya na merong AMLAC report hinggil doon sa supposed to be ay investigation ng AMLAC doon sa kanilang financial transaction sa isang kilalang bangko dyan sa bahagi ng Ortigas, Mayor. Kaya siya tinanggal. Ayan. Ayaw ni Justice Sam Martires ng ganyan. Ay, Justice Sam. Dati palang deputy ito ni Justice Sam Martires. Ayan. Sige, abangan natin. Ayan. Karandang, Batanggenyo yan. Karandang na apelyido, mga Batanggenyo yan. Matatapa ang mga ito, ha? May 29 ang mga ito. Balisong. Good morning kung Noble Illustrious Dong Mendoza. Ayan, kumusta na kuya ha? Ayan, anyway, sige, abangan natin yan Raymond, at malapit-lapit na ang impeachment trial. So, doon sa Mayor at Miss Jackie, doon sa kalendaryo, July 6, supposedly, July 6. Pag walang pagbabago, ang pagsisimula ng impeachment trial dahil kagabi nga, natuldukan na yung pre-trial conference doon sa tinapos na nila yung mga pagmamarka ng mga sangkaterbang ebidensya ng magkabilang panig yung prosecution at defense. Ang susunod naman ay yung kanilang paghahanda sa trial proper na mangyayari sa July 6 kapag hindi magkaroon ng pagbabago sa schedule Mayor at Ms. Jackie. Okay, ito po Raymond Sunday, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond at Paas, at bago si Manang Milky Rigunan, ayan, batiin natin uli ang birthday celebrant, ang presidente ng Senate Press Corps, Miss Sally Ortega Bueno. Ayan. Happy birthday Happy birthday Sally. Ayan, at belated happy birthday din kay Secretary Dave Gomez. Hindi pa ito nagpaparamdam. Binabati ni Yusek Mayor Mon Ilagan. At happy birthday din kay ngayon pa lang celebration ni Lola. Ayan, si Inang Heling Libunaw ng poblasyon Quezon Nueva Ecija. Ayan, nahuli na rin kambing. Ayan, nakakatayin mamaya. Buti pa kayo. Ha? Tira mo ko yung General Odi Japana, ating rin ng kalderetang kambing. At congratulations din kay Noble Rotarian President Navy Captain Ruel Nix Nicolas ba? Congratulations Noble Sir, ha? Ng Rotary Club of Loyola Heights Quezon City. Nagkaroon pala ng turnover. Ayan, passing the gavel to the incoming President Junmil Abellana with District Governor Veronica Yu Aigob. Ayan, at ito yung mga nagbigay sa atin ng award sa Rotary Club Quezon City, Sister Jackie. Ayan, maraming salamat Governor Veronica Yu, at congrats kay Noble Navy Captain Ruel Nix Nicolas for a job well done. Ayan. At binabati natin si Kuya Judge Peter Steve Lim. Nandiyan ka rin ba sa Catanduanes? At ganun din, ayan, belated happy birthday pa rin kay Kuya Nitoy Abergas, most worshipful. At happy wedding anniversary, ayan, kay paring Boy Katipay at Maring Jem Katipay. Daming bayan.
Report mula sa Kamara de Representantes, Miss Jackie. GMRC law dapat rebisahin kung epektibong na ipatutupad sa harap ng sunod-sunod na school-related incidents. Detalye sa report ng RH12, Miss Milky Regonan. Miss Milky. Parang hindi. Okay, proceed, Manang Milky. Lakay at Jackie, kailangan ng masusing assessment kung talaga bang epektibong na ipatutupad sa mga paaralan ang layunin ng Good Manners and Right Conduct o GMRC law. Ayon kay Representative Eddie Villanueva ng Sibac Party List, author ng GMRC Law o Republic Act 11476. Layunin ng batas na hubugin ang values formation sa mga kabataan para labanan ang mga negatibong impluensya lalo na ngayon sa social media. Sabi ni Villanueva na isabatas ang GMRC noong June 25, 2020 at pagkalipas ng 6 na taon, nakatulong ba ito sa paghubog sa mabuting asal ng ating mga kabataan? Anya ang mabuting asal ay dapat unang itinuturo sa bahay, kaya mahalaga ang papel ng mga magulang sa paghubog sa mga kabataan at irespeto ang bawat isa. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Villanueva, tungkulin ng mga paaralan ang paggabay sa mga kabataan at dapat ang mga institusyon ay katuwang na mga magulang dahil matindi ang masamang impluensya ngayon ng social media at ang mga napapanood nila online. Ang panawagan ni Villanueva ay sa harap ng mga sunod-sunod na school-related incidents na kinasasangkutan ng mga kabataan at nakalulungkot na nangyayari sa paaralan na dapat sana magsilbing safe space sa mga mag-aaral at mga guro. Ako si Milky Regonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regonan. Aba, tama yan. Mukhang hindi effective ang pagtuturo ng GMRC. May kulang laki. Oo. Dahil kung maayos ang turo sa GMRC ay walang ganito nangyayaring mass shooting. Kinasasangkutan ng mga bata sa batang estudyante sa mga krimen. Oo. Lakay kasi yung sa amin noong inabot kasi ako ng senior high school. Medyo nagkukulang din. Hindi natutuunan ng pansin yung GMRC. Ang tawag sa amin nun is values education. Values hindi siya education. GMRC, values education yung naging Saan yan? Sa elementary? sa amin, sa high school. Pati sa high school meron pa? Meron. Actually, matanda na yun eh. Dapat. Nung elementary naman, meron pa yung GMRC. Ayan, pero yung pagdating nga ng high school, medyo hindi na din natututukan. Dapat sa ano pa lang yan, nursery, kindergarten, ayan, grade 1, grade 2, ayan, dyan dapat ini-inculcate sa coconut shell ng mga bata. Oo. Tsaka syempre, yung mga magulang din lakay, dapat natuturuan yung ating mga kabataan. Ayan, alam ko, aking teacher, your coconut shell is very dull. Ayan, mahina daw ang kukote. Ganun pala. Yung pala yung English na. Coconut shell. Daming bayan. Tama yan. Sana'y makumala natin yung kalahati nung pagtuturo sa mga bata sa Japan. Ang kwento nila dyan, mga 3 years yata sa primary, sa elementary, talagang ine-emphasize yung ganyan, yung values formation, ayan, Tsaka yung good manners sa Japan, and right laka yung mga bata, tinuturoan sila ng kung paano mag-ayos ng gamit nila, Ayan, isa pa yan. kung paano yung tumawid sa kalsada. Yun yung parang preschool nila eh. Ngayon, wala na. Daming bayan. Nako, very possible. Ayan, Secretary Sani Angara, mukhang marami po tayong gagawin sa DepEd. Ayan. At mga lakay, sa dami na ating ginagawa sa araw-araw mga ateng para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad, madalas ay napapabayaan natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin ang mga hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay natin ang fish oil. Lalo na yung purified fish oil. Oy, good morning nga pala kay Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Nagkakamatay daw yung mga bangus ngayon dyan. Ayan. Abay, bago mamatay, Mayor, idaing mo, padala mo rito. Purified, kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutuloy itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ang Omega Gold ay gawa ng mga purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan i-suportahan natin ang ating immunity at tibay ng buto.
Ang inirekomendang gamit o pag-inom ng Memo Plus Gold ay isang araw lamang, ay isang kapsula, isang araw. Yan po ang ating plus 1 tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo. Kaya mga ateng, mga misis, mga lola, pumunta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin po ang Omega Gold. Meron dyan. Ang idagdag nyo mga misis, ang Omega Gold sa inyong shopping list. Ang iyong golden support for health, Omega Gold. Pero paalala po ng Omega Gold, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Nako, may naniningil dito. Lakay, may utang ka pa. Ayan. Yung special na balita mo. Ayan. Sino yung dalawang mambabatas? Nabitin daw kahapon. Sino yung dalawang mambabatas na nag-share sa isang magandang escort girl? Hindi naman nag-share. One at a time naman. Magkasunod. Magkasunod. Ayan. Ang galing-galing ni escort girl. Ayan. Ginamit niya ang kanyang triple B. Miss Jackie. Alam mo yung triple B, ha? Ayan, ginamit niya ang kanyang triple B. Ayan, triple B. Ayan, as in baboy. Ayan, ginamit ni escort girl ang kanyang triple B, beauty, body, and brains. Daming bayan. Okay ba? Triple B. Yan mga puhunan ngayon. Ayan. Yun pala yun. Ngayon, successful businesswoman na siya. Diba? Diskarte lang daw yan. Diskarte lang yan. Attorney Samaniego, Oras, Sister Jackie. 9:26. Ang oras Maleta ba ang pinag-awayan o ayan ito yung nangyari sa sa loob pa ng kanilang barracks sa loob ng kanilang barracks diyan sa may Marine Base Arturo Asuncion, Zamboanga City. Wow. Ang pinatay po na Mrs. Makuya. Ayan. Good morning sa mga taga-Marines Marine Attorney General Edgar Arevalo. Ayan, good morning. Abay, yung si Mrs.
ay isang Staff Sergeant Miss Jackie, ha? Si Staff Sergeant Julian Arsaga Santillan, nakatalaga sa siya pala ay nasa liaison office sa Field Artillery Battalion. Ang mister naman ay si Staff Sergeant Dante Santillan, nakatagal naman sa 18th Marine Company sa Zambales, ha? Siguro umuwi dun sa Zamboanga. Ayan. Nangyari ang malungkot na pangyayari. Ayan. Nagtalo itong si Mrs. at saka si Mr. Nagalit si Marine Sergeant na Mr. Binaril ang kanyang misis. Alang ayan. Gamit ang anak ko, parang gamit nung batang estudyante sa sa Tacloban, ha. Glock 9mm. Ayan. Oo, ha. Binaril ni Sergeant ng Glock 9mm ang kanyang misis. Ayan. At nang ito ay bumulagtana, ayan, siya naman ay nagbaril ng 2 beses kanyang katawan, ha? Ayan, binaril pa ng 2 beses yung kanyang katawan. Buhay pa siya. Ayan. Yung pangatlo ay sa ulo ipinutok. Kaya namatay sila pareho. Kamalungkot naman, ha? Bata ang rarahas naman. Pero ito hindi marahas. Ayan, peaceful ba ang rally sa ha? Sa June 28. Sa linggo na pala. Sa linggo na yan, Lakay. Yung anong tawag doon? Yung White ribbon. Ha? White tatlong personnel ang pulisya sa linggo, Hunyo 28, para sa White Ribbon Protest dito sa Kahabaan na EDSA. Ito ang faith-based prayer rally na inorganisa ng parehong utak o same organizer doon sa naunang ₱1 trillion march kontra katiwalian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, wala silang nakikitang banta at sa halip proactive deployment lamang itong inihanda ng pulisya. Sentro ng White Ribbon ang People Power Monument na sakop ng QCPD, kung saan inaasahang lalahok na nasa 10,000 katao batayan sa mga organizer. Pero bilang saklolo, nag-deploy pa rin ang Civil Disturbance Management Contingent ng Eastern Police District sa paligid ng EDSA Shrine. Dagdag pa ni EPD Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., magisilbing reactionary standby force ng local police sa Mandaluyong, San Juan, Pasig at Marikina sakaling kailanganin ng mga nasa EDSA. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamahayag, tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na manatiling apolitikal ang pulisya at tatatao lamang sila ron para seguridad. Nauna rito na nawagan ng mga religious at civil society group sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at pagbabantay nga doon sa papalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan itong White Ribbon Protest ng Interreligious Leaders Council for National Transformation, kung saan imbitado hindi lamang yung mga kaparian ng CBCP o yung Clergy for Good Governance sa Simbahang Katolika, kundi maging ibang religious groups tulad na lamang ng nasa Muslim sector na nagsignify na raw
nasasama rin sa nabanggit na event sa June 28. Ako si Edniel Edniel Rosa. Yes, Lakay. Sino mga personalities na kilala na involved dyan? Lakay yung same groups na nandoon sa likod ng trillion peso march. So, in-expect natin yung Clergy for Good Governance, yung sa bahagi naman ng labas doon sa religious organization, yung grupo nila Attorney Luke Espiritu, yung mga kasamang mga aktivista, lalahok din, kagaya ng trillion peso march. I don't know, Lakay, kung yung Akbayan Party List, kagaya ng trillion peso march, isasama rin. Pero kung sila rin yung same organizer ng trillion peso march, malamang makikita rin sila dito sa White Ribbon Protest. Maging yung grupo Lakay ni na Father Toby Labiao, na dating director ng Caritas Philippines sa Catholic Church, ay lalahok din. In fact, ay even yung sabi nila may mga Muslim din daw Lakay na sasali. At very much welcome yung ibang mga religious groups, gaya na lamang sabihin na natin Iglesia ni Cristo. Dahil if you remember, nagkaroon din ng separate program yung INC noon para doon sa nangyayari sa ating politika. Welcome daw lahat na sumali. Hence, tinawag nilang White Ribbon Protest. Oh, welcome ba yung mga kontraktor na involved sa flood control? Mahiya naman daw sila kung sasama sila. Sila nga pinoprotest sila nga corruption, accountability, yung anti-dynasty bill, at itong ang paparating na impeachment sa trial ni Vice President Sara. Lahat yan ay kasama doon sa mga panawagan itong kalahok sa White Ribbon Protest. Ayan, huliin sila at ihulog sa Pasig River. Ayan, biro lang. Nakailang trillion peso march na nga Lakay yung kontrabaha, katiwalian. 3 na ata yun. Wala pang napapakulong, kaya halos lahat ng mga nasasakdal akusado hindi pa rin talaga nalilitis ng maayos. Kaya ngayon, pinalitan nila yung trillion peso march, ginawa nilang White Ribbon Protest para daw welcome na rin kahit yung ibang mga grupo Lakay na sumali. Okay nga, Roda. Maraming salamat, Edniel. Wala rito sa Camp Crame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. At eto, itinatali nito ay navy blue ribbon. Ayan, with backless. Si Giselle Ricafort. Ayan. Oo, ang report ni Ms. Giselle, Ateneo President, inaasahang haharap sa pasabina ng NBI ngayong araw. Detalye sa report ni Arch 15, Ms. Giselle Ricafort. Ms. Giselle. Lakay, Jackie, inaasahang haharap si Ateneo de Manila University President Father Robert Yap dito sa National Group Investigation ngayong umaga. Kasunod dito ng inisyong sabina at testificandum at disesteko ng NBI Homicide Division. Personal niyang isusumite yung mga hinihing dokumento ng Bureau kaugnay ng pagkamatay ni Ateneo Figures Renel Paterbonia at Divine Adili. Noong June 19, umarap ng dalawang niyang abogado sa NBI bilang partisipon lamang at para mag-adito na ngayong linggo sisipot siya sa division. Hindi nagkapunta yung Ateneo President sa Bureau dahil sa dinaluhang graduation ceremony noon. Ngayong Biyernes, inaasahan ng NBI na matatapos na yung investigasyon sa kaso at agad nilang isusumite sa DOJ yung ilang findings sa siguro ni NBI Director Atty. Mabing Matibag sa naulilang puniya ng mga atleta yung batas na investigasyon. Pananagutin daw nila yung sino man kung doon ituturo ng kanilang ebidensya. Una nang sinabi ng National Investigation and Detection Group na nasa 10 hanggang 11 katao ang posibleng makasuhan, pero tikumpa yung bibig dito ng NBI. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby, Jimmy Angay-Angay. Update sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Standby doon na Carlos Pobre. At sino daw yung mga dalawang mambabatas na yon? Senador ba o congressman? Relax lang. Oras, Miss Jackie. 9:45. Ang oras na yan ay Oras, Sister Jackie. 9:56. Anong update doon sa Tacloban? Alamin natin ang follow-up report sa investigasyon sa Pero school sandali shooting. lamang, Jimmy Angay-Angay. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko.
According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayon na sa ating bubit. Ano nga pala nangyari na Jimmy yung isang judge na professor, ayan, na nagkaroon ng affair sa kanyang estudyante. Naku. May reklamo yan, ayan. Pero eto muna, update muna kay Jimmy Angay-Angay, ha? Follow-up report sa investigasyon sa school shooting incident sa Tacloban. Alamin natin ang latest mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Yes, Lakay at si Jackie. Oo. Mula sa sa investigation ng kapulisan, kasi nakausap ko yung opisyal, wala sa malayong anggulo tumama ang bala sa 3 biktima sa naganap na baril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ang inihayag ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy kaugnay sa patuloy na investigasyon sa insidente nagresulta sa pagkamatay ng 3 estudyante pagkasugat ng 20 pa. Ayon kay Kapoy, batay sa kailangang sinagawang pagsusulat at investigasyon, posibleng mula sa malayong distansya ang pinanggalingan ng bala na tumama sa 3 nasawing biktima. Patuloy naman sinasailalim sa masusing pagsusuri ang mga ebidensya bilang na mga nakuhang bala at iba pang materyales upang matukoy ang sakto pangyayari at direksyon ng putok noong araw ng insidente. Nasa kustodiya na rin ng otoridad ang 15 anyos na child in conflict with the law, CICL, na isa sa mga suspect, habang yung 14 anyos ay hawak na ng DSWD. Tiniyak naman ang Police Regional Office 8 na maging masusi at pata sa investigasyon upang mabigyan ng hustisya sa mga biktima at kanilang pamilya. Kasabay nito, patuloy rin ang pagpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga paralan sa rehiyon para maiwasan kalintulad na insidente at matiyak ang ligtasan ng mga mag-aaral at guro. Subalit sa San Jose National High School, wala pang pasok ngayon na isinusulong na kung magkaroon man ng pasok ay online blended learning lang muna. Pero alam mo, Lakay at saka Jackie, ayaw na ng mga bata pumasok sa San Jose National High School. Gusto ng mga magulang lumipat sila, mag-transfer sa Leyte National High School dito sa downtown. Yung problema, kasi yung Leyte National High School, 10,000 na ang populasyon. So wala na silang paglalagyan dito sa Leyte National High School. Sa Cirilo Roy Monteo National High School, puno-puno na rin yung aralan. So ito ngayon parang magsisilipat gusto nang lumipat ang mga magulang ng mga may bata dito sa San Jose National High School na ngayon wala pang pasok doon sa naturang paaralan. Mula dito sa DYPL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Naku, natrauma ni mga bata at saka magulang. Oo. Ayan, ayaw nang pumasok. Naku po. Lalo siguro yung mga classmates nung dalawa, Diyos ko, kailangan ni therapy. Ayan yung kailangan ni may gabay ng mga psychiatrist diyan. Good morning, Kuyang Robin Gon ng Kutang Bato Masonic Lodge dyan sa Cotabato, Mapia-Mapita. Ayan, kumusta kayo dyan, Kuyang? At Noble Ray Tumampo, ayan, Kuyang Doming Diasis, ayan, Kuyang Jun Kikoy, at Kuyang Jojo Arsiaga. Ayan, maganda umaga po sa inyo. Ingat-ingat po at happy weekend. Captain Boots Soriano, kumusta tayo dyan? At ayon na sa ating bubit, talaga namang ginamit nga nitong escort girl ang kanyang Triple B Miss Jackie para gumanda ang kanyang buhay-buhay. Diskarte lang. Yes, diskarte. Una, ayan, nakipag-boyfriend itong si escort girl sa isang hindi mo senador? Ayan, ano ba, mambabatas? Mambabatas. Mambabatas eh. Nabanggit ko, senador eh. Kasi mambabatas na nga lang. Ayan. Abay, siyempre, ha? Si legislator mayaman ito, Miss Jackie. Kaya nagkaroon siya ng brand new car. Wow! At
ayon na sa ating bubita Sister L. Sister Jackie Lakay. Ay, Sister Jackie. Abay, gusto mag-level up. Ayan, mula kay legislator, lumipat naman sa mas mayamang legislator, Sister Jackie. Okay. Abay, ayon na sa ating bubita, napamahal sa kanya yung Legislator number mambabata sa legislator number 2 na businessman. Aba, super rich ito. Kaya ha? naman pala. Yes. Kaya nagkaroon siya ng condominium sa BGC. Wow. Worth 25 million pesos. At hindi lang yan. Dahil si legislator ay businessman din, magaling na businessman, tinuruan si Beauty. Ayan. Oo nga naman daw. Wag lang daw bigyan ng isda. Turuan mang isda. Isda. Ayan. Ngayon, ayan, nung maturuan itong si escort girl, ayan, naggamit ang kanyang triple B. Beauty, Body and Brains. Abay, successful sa kanyang mga negosyo ngayon, Miss Jackie. Ha? At sa pagiging successful sa kanyang business naman ngayon na iba-ibang business. Ayan, ano racket. Ngayon, aba, naglilibre ngayon ng kanyang mga kaibigan na Miss Jackie. Abay, inaay mga kaibigan, shopping tayo dyan. Ayan, Shinare naman pala. Yes, nag-share ng blessing. At hindi lang basta-basta blessing, Miss Jackie, ha? Ang ibinibigay, pinansa-shopping ang kanyang mga kaibigan. Aba, mga signature na damit. Oo. Branded. Ayan, sabi nga, anong tawag yun? Hindi putyo-putyo. Hindi sa ukay-ukay. Ayan, hindi ukay-ukay. Ayan, ayon na sa ating bubita Miss Jackie. Kaya lang tapos na ang love affair sa dalawang mambabatas. Nag-level up na naman siya. Ayan. Ewan ko lang kung sino yung ano naman, ay na ng public figure. Ayan. Private na lang. Private person na ngayon. Ayan. Ay na sa masyadong controversial. Ayan. From a senator to another senator. Okay. Aba yan. Dami lover boys dyan, ha? Pero isa ay former senator. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang nasabing chiching na may triple B. Lesson ito. Ayan. Sa mga ano, ha? Tawag niyan, naghanap po. Anong tawag niyan? Sex worker ba ang tawag doon? Ayan. Ayan. Abay, gamitin yung triple B, ha? Beauty, Brains, and Beauty. Ayan. Ito ay si Miss. Actually, hindi naman personality, hindi kilala, pero maganda. Ayan, kita ko yung litrato nito, ha? Tisay, ayan. Kaya hindi yung masising ma-in love itong dalawang mambabatas sa kanya, Miss Jackie, ha? Okay. Ayan, ito ay itago na natin sa pangalang Angelica. Your business is our business. Si Don Pobre. Ayan. Anong balita niya? At sa ating balitang negosyo, PhilWeb Corporation na ungasan na ang market value ng Bloomberry Resorts. Detalye sa report ni Don Carlos. Don? Naungusan na ng PhilWeb Corporation ang Bloomberry Resort ni business tycoon Enrique Rason Jr. matapos ang 2 billion pesos investment ni Lance Gokongwei. Umabot na sa 20.8 billion pesos ang market capital ng PhilWeb, habang 20.6 billion pesos naman ng Bloomberry na itinuturing na largest casino operator at owner ng Soler sa Parañaque at Quezon City. Bagamat hindi magkalaban ng dalawang kumpanya, nangunguna ang mga ito sa fast-growing online gambling sector.
Una lang napaulat na humarap sa pagkalugi ang PhilWeb pero nakabawi na makipagtulungan sa gaming firms na Han, Okada at Nostar. Habang mahinang kita ang naitala ng Bloomberry sa unang quarter, bagay na nagsagawa na ng estratehiya para maisalba ang online gaming. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 29 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba, anong sabi ni Don Carlos Pobre? Tinalo na ng PhilWeb ang Bloomberry ni Resorts. Ricky Rason. Ayan. Ang PhilWeb ay kay Kuyang Lance Gokong Wei. Oo daw, naumasan daw eh. Oo. Parang na ibalita na natin yan. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Aba, mukhang may magaling na utak, ha? Ayan, na Chinese na tumutulong dito kay Kuyang Lance Gokong Wei. Ayan. Oo, ito yung Chinese na hinuli na ito. Ayan. Oo, binigyan pa ng Filipino citizenship, Miss Jackie, ha? Ayan. Malikot ang utak nito. Ayan, sa gambling. Ayan. At ito ay nandyan ngayon sa gambling casino dun sa dun sa Cebu. Ayan. Oo. Marami atang ngayon sa Cebu. Yan pala ang ngayon, ha. Kaya pala tinalo ang bossing Enrique Razon. At dahil diyan, ano nga bang pangalan nung yung Chinese na na-involved sa Pogo yan eh. Ayan, oo. Naging controversial pero talagang magaling sa numbers, ika nga. Oo. Kaya napunta doon. Ayan. Napunta dito. So, rich na. Ayan. May kasama pang